ito nga pala, yung pasalubong ng ating balikbayan friend na si Benj. At umaga pa nga lang, nakita na agad ng mga bagets. Kaya ayan, nabuksan na tuloy namin. Bala ko sana, hindi pa muna bubuksan until makakain sila ng lunch. Thank you so much, Benj. Ngayon lang din nakatikim ng ganito yung mga anak ko. Tapos bigla ko naalala, may kuya yung papa ko, si Uncle June. Dati siyang seaman. Tapos minsan kapag umuwi siya, kung hindi Toblerone, meron siyang dalang parang, alam niyo yung chocolate na Sees, S-E-E, apostrophe S. Tapos parang ganito yung itsura nga niya. Then meron pala akong napanood na live ng Tribal. Tapos nag-sale kasi sila kaya umorder ako kasi yung size lang na meron para kay Papa. So ito yung in-order ko. Pagkakita niya nga or pagka-open niya ng parcel, tuwang-tuwa. Ayun, sinukat agad. Kasi usually daw nasa 800 to. Nabili ko lang siya around 320 pesos. At saktong-sakto yung size small kay Papa. Sobrang sulit nito kasi ang ganda rin ng tela niya. Sa Black App sila nagla-live. Doon ko napanood yung live nitong Tribal. Tapos nag-request ako kay Papa. Sabi ko, pa, gusto ko talaga ng sardinas na ginisa na may itlog. So, ayun nga, nilutuan niya ako agad na agad. Sabi niya, tuwang-tuwa daw talaga siya doon sa t-shirt. Kahit ano daw iutos ko, gagawin niya. Hindi naman para maghanap ng kapalit. Pero, na-miss ko talaga yung ulam na yon. Thank you. And then, pag uwi ko naman dito sa apartment, namalengke pala si Pinggoy. Sinama niya si Kowa at bumili nga siya dito ng ilang pang stock sa ref. Bumili na rin pala siya ng apple, pati ng grapes, and nag-marinate na rin siya ng pang menudo. And usually kasi, nilalagyan niya ng peanut butter yung menudo. And ang sarap. Ganun ba kayo magluto? Kasi, nung natikman ko yan, talagang hinanap-hanap ko talaga. Like every week, pinapaluto ko yan noon. So anyway, ayan na nga at busy ulit siya sa kusina dahil ang ipe-prepare niya naman, I think, is a fritada muna. So dahil busy naman siya doon sa kusina, lumabas na muna ako dito. Tapos may nakita akong bagong parcel na dumating and ito nga ay yoga top. Pero pwede talaga siya sa pang Zumba, pang biking. Tapos purple nga pala itong napili kong color. Naisip ko kasi, para match siya doon sa running shoes ko kasi ilalim niya is purple. Tapos, yung size na pinili ko, 2XL. So, sinukat ko na muna siya. Nag-isip ko, ay, kasya naman siya sa akin kasi very stretchable talaga yung tela niya. Tapos, kapag nag-bike ako, pwede ko itong gamitin. At least, hindi may initan itong sa may kamay ko banda ba. Tapos, ayan siya. Medyo maigsi lang talaga siya or baka mahaba lang yung katawan ko. Char, alam mo naman talaga. So, kinabukasan na nga pala ito. Mag-zumba ang momshi nyo na naman. At si Papa, isasama ko sa Zumba. Kahapon kasi, hindi ako nakapag-Zumba dahil, siguro nag-a-adjust pa yung katawan ko. Pagod na pagod talaga ako dahil after ko nga mag-Zumba nung isang araw, gumala pa nga talaga ako kinagabihan papunta dun sa Naiya, pati na rin sa may Pasay area. So, kinabukasan, nagpahinga lang din ako. And today is the day na isasama ko naman si Papa. O, diba? Talaga naman nag-enjoy si Papa dito kasi hodang siya lang talaga, nag-iisang lalaking nag-zumba. Pero during that day, lalaki din pala yung instructor or yung zin namin. Nagamit ko na rin pala itong flared pants na natanggap ko recently. Nilabhan ko na muna siya and covered talaga yung chan ko kasi medyo maigsi nga itong top na nasuot ko. Sabi ko talaga ay perfect pala talaga pang workout. Super high waist nga nito dahil yung pinili ko yung upgrade or yung extend version nga na ganitong flared pants. So, pwede rin siyang pang-forma. If ever na bet nyo, lagay ko yung link niyan sa comment section o kaya naman sa showcase ko. Kaya ko pala naisip isama si Papa kasi napag-uusapan namin na gusto niya nga rin daw mag-biking, mag-exercise, mag-walking, mag-running. Hindi niya naman ginagawa ng siya lang. So, sabi ko dahil trip ko naman mag-zumba, isama kita, baka magustuhan mo rin. Nag-enjoy ka? Ate!
Alam mo, sobrang aga ko rin talaga nagising niyan kasi conflict yung oras ng Zumba ko sa oras ng pasok ni Pinky. So, inagahan namin ng gising para maasikaso ko si Pinky. As in, ihahatid na lang siya ni Pinggoy sa school. So, ang nangyari, pagkatapos ng Zumba namin, nakita namin si Pinggoy at Pinky. Palabas pa lang. So, sumabay na nga kami sa kanya. So, ayun, at napasama pa nga kami sa paghahatid kay Pinky sa school. Kasi alam mo, may mga times na, Mami, gumagano'n siya, Mami, why don't you bring me to school just like my other classmates? Kasi mga mami daw yung naghahatid sa kanya sa school. Nakaka-guilty pa. Kasi naman, di ba, nung daycare nga si Pinky, ako talaga yung hatid sundo sa kanya. Nakabike kami kasi medyo malayo yung school niya. Pero ngayon talaga, si Pinggoy na kasi yung in charge. Akin na yung payong mo. Okay, 1, 2, 3, smile. Sina Pinggoy at Kowa, dumiretso na ng uwi, pero kami ni Papa, pupunta kami sa health center. Medyo malapit lang naman, kaya nilakad na namin. Tapos pagdating namin dito, hala, meron palang Zumba din dito. And mukhang mas masaya kasi ang daming tao. O, diba? Napadayo pa nga dito at dahil may biglaang Zumba, for the joy na naman tayo. So, usually kapag sumasali ng mga ganito, 30 pesos lang naman yung bayad. So, ayan. At naka-exercise pa nga ulit ang momshi niya si Papa. Nahiya na daw siya na sumali. Kaya, andun lang siya. And kaya nga pala kami nandito. Kasi katabi lang nito yung mismong center. Kailangan niyang magpalista dahil magpapabunot daw siya ng ngipin. Kasi sabi ko, pwede naman kita dalhin sa dental clinic. Tapos tinanong niya, magkano ba yun? Sabi ko, 1,000, isang buno. Sabi niya, ay wag na, doon na lang ako sa center. Nagpasuyo na rin pala ako ng bili ng tubig kay Papa. Kasi nung first Zumba nga namin, iniwan na namin yung mga tumbler sa bahay dahil hindi ko naman alam na meron pala akong sasalihang bagong Zumba dito. So, ang sabi nga ni Papa is, magpapalista lang siya dito, pero yung actual na bunot ng ngipin is kinabukasan pa. So, ayan, pawis-pawisan nga ang momshi nyo. Then, after naman makapagpahinga, naglakad na lang din kami pa uwi. Meron pa nga kami nadaanan na bilihan ng mga prutas. Tapos, bumili si Papa ng isang pirasong manggang hilaw kasi kinikrave niya yun. Grabe, isang pirasong manggang hilaw na hindi naman kalaki yun. 50 pesos na agad. Alam mo, lately, ang sipag ni Pinggoy magluto. And kasi hodang nakashift pa yan sa lagay na yan. Ayan, natagawa pa nga magluto ng sinigang. Yan yung naabutan ko pagka uwi ko nga ng bahay. Kasi ang napansin ko, simula nagka-work si Pinggoy, siguro nahihirapan din siya mag-adjust, especially sa workload. Kaya hindi siya madalas makapagluto nga nito. Mga nakaraan, ang ending lagi kaming bumibili sa karinderya, order ganyan. Pero ngayon talaga, parang halos araw-araw na talaga siya nakakapagluto. Like, eto, kinabukasan na nga, hindi ako nakapag-Zumba dahil pagod ang katawan ng momshi. Nag-a-adjust pa kasi. So, etong niluto niya, yung minudo na minarinate niya nung isang araw. Balik kulungan ang lalaking handler umano. Cavite naman, inaresto ang isa pang lalaking Susupply nila pati sa ilang criminal group. Yung induction speaker namin, nakapwesto lang yan dito sa malaking table sa labas para kapag gusto rin ni Pinggoy mag-sound trip habang nagtatrabaho siya, caring-carry kasi ipapatong mo nga lang yung cellphone mo dyan. Maganda yung pangregalo mga moms. Nasa around 300 or less than 400 pesos lang yung ganyan. Lagay ko yung link niyang induction speaker sa comment section or sa showcase if bet nyo lang naman. Then itong mga bata naman, nagre-request na pumunta kay Papa. So ito, dadalhin na nga ni Pinggoy at pinasabay ko na rin yung menudo na uulamin naman ni Papa doon para nga at least magsasaing na lang si Papa doon.